taon nang humihiling ng pondo ang Department of Transportation at Light Rail Transit Authority para sa LRT2 West Extension Project. Ngunit dahil sa pagkaantala ng paglalaan ng kinakailangang budget, naudlot ng matagal ang pagsisimula ng konstruksyon. Ayon kay LRTA Administrator Attorney Hernando Cabrera, mula sa orihinal na 10 bilyong piso, lumobo na ang kabuang halaga ng proyekto sa 17 bilyong piso. Ito ay dahil sa pagtaas ng presyo ng mga materyales at gasto sa relokasyon ng mga apektadong residente. Kailan na ito, kaya over the years, nag-increase na yung mga cost natin. Kaya from the original na 10 billion plus na costing natin, naging 17 na sa ngayon. But in the meantime, ang naging focus sa atin, ginagawa natin based doon sa marching orders that we received from the OTR, nagko-concentrate kami ngayon doon sa pag-aayos ng ating mga right-of-way. Sa kasalukuyan, nakatuon ang LRTA sa paglutas ng issue sa right-of-way upang mapabilis ang implementasyon sa oras na ganap ng mapondohan ang proyekto. Kabilang sa mga preparasyong ginagawa ng LRTA, ang pagtanggal ng mga sagabal gaya ng mga kawad ng kuryente, linya ng tubig at relokasyon ng informal settlers na nasa ruta ng planong extension. Sakop ng LRT2 West Extension ang pagtatayo ng 3 bagong istasyon, ang Tutuban, Divisoria at Pier Area na layuning palawakin ang saklaw ng mass transit system sa kanlurang bahagi ng Maynila. Ngunit isa sa mga pangunahing balakid sa pagsisimula ng proyekto ay ang presensya ng informal settlers sa Pier Area. Kaugnay nito, sinabi ng LRTA na masinsin ang kanilang koordinasyon sa lokal na pamahalaan ng Maynila dahil dito matatagpuan ang mga lugar na apektado ng proyekto. Isa sa mga pangunahing alalahanin ng mga residenteng maapektuhan ay ang uri ng relokasyon. Ayon sa LRTA, nais ng mga residente na manatili sa loob ng lungsod na tinatawag na in-city relocation. Sa mga nakaraang proyekto gaya ng Cavite Extension, inilipat ang mga informal settler mula Parañaque at Las Piñas patungong General Trias, Cavite. But in the case of Line to West Extension Project, ang nagiging modality natin ngayon is NCT para hindi masyadong malaki yung impact sa ating mga apektadong kababayan. So malaking halaga po ang kailangan dito kapag in-city yung gagawin nating relocation. Ipinunto ni Cabrera na malaking bahagi ng karagdagang gastusin ay dahil sa relokasyon ng mga informal settler. Kahit hindi sila direktang nasa linya ng proyekto, maapektuhan pa rin sila habang isinasagawa ang konstruksyon kaya't kailangang mailipat sila ng maayos. Samantala, ibinahagi ng opisyal na nasa final stage na ang negosasyon sa pagitan ng LRTA, Meralco at Maynilad. Nasa mga nasabing ahensya na ang final draft ng Memorandum of Agreement na magsisilbing batayan kung paano isasagawa ang paglilipat o pag-aalis ng mga power lines at water pipelines. Habang hinihintay pa ang kumpletong pondo para sa proyekto, tiniyak ni Cabrera na sisiguraduhin maayos ang lahat ng isyong may kinalaman sa right-of-way upang wala nang sagabal sa mismong konstruksyon. Sa ngayon, wala pa ring tiyak na petsa ng pagsisimula ng aktwal na konstruksyon ng LRT2 West Extension Project. Yung actual na construction kasi would depend on the procurement, yung resulta ng procurement natin. Ang problema naman natin sa procurement, you cannot start the procurement kung hindi kumpleto yung budget mo. Actually, ito yung nag-delay noon pa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseline Catarong, SMNI News.